Sa isang liblib na baryo, na nasa ilalim ng naglalagablab na sikat ng araw sa malayong probinsya ng Pilipinas, matatagpuan ang isang lugar na kilala bilang Barangay Marikit. Ang baryong ito ay tanyag hindi lamang sa kanyang kagandahan ng kalikasan kundi pati na rin sa misteryo at kababalaghan na bumabalot sa kapaligiran. Sa mismong gitna ng Barangay Marikit, may isang maliit na nayon na hindi gaanong napapansin ng mga tao. Tinatawag itong nayon ng mga aswang, isang lugar na may mapupunong-puno at kakahuyan na nagbibigay proteksyon sa mga nilalang na naninirahan dito. Ngunit sa kabila ng kanyang tahimik na anyo, may lihim na nakatago sa loob ng nayon ng mga aswang. Sa isang gabi, isang pangyayari ang magpapabago sa takbo ng buhay ng nayon ng mga aswang. Isang batang babae ang biglang nawala, hindi matagpuan sa kanyang tahanan o kahit saan sa baryo. Ang mga tao sa nayon ng mga aswang ay nagtuturo sa bawat isa, anila'y hindi maaaring mawala ang bata ng ganun-ganun lang. Ang mga matatanda ay nagbabanat ng buto sa paghahanap ng bata, ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, wala silang natagpo ang anumang bakas ng bata. Habang ang takot at agam-agam ay kumakalat sa baryo, isang alingaw ang narinig ng isang magsasaka mula sa kabundukan. Tila may isang grupo ng mga nilalang na nag-uusap ng malakas. Hindi nagtagal, ang mga tao sa nayon ng mga aswang ay nagbubuo ng mga teorya at paniwala. May aswang na umatake sa kanilang baryo at dala ang bata sa nayon ng mga aswang. Sa harap ng pagkakataong ito, nagpulong ang mga matatanda ng baryo upang balangkasin ang kanilang plano. Nagdesisyon silang magtungo sa nayon ng mga aswang at kausapin ang lider ng nasabing lugar upang alamin ang katotohanan. Ngunit ang kanilang paglalakbay ay hindi magiging madali. Sa pagdating nila sa nayon ng mga aswang, sila ay sinalubong ng isang marahas na pagsalubong mula sa mga naninirahan doon. Ngunit sa kabila ng unang pag-aalala, nagtagumpay silang makausap ang lider ng nayon ng mga aswang. Isang matandang lalaki na kilala bilang Mang Jose ang kanilang nakausap, at sa kabila ng kanilang takot, nagpasya silang ibunyag ang tunay na layunin ng kanilang pagdating. Sa kanyang pagtanggap sa kanila, inamin ni Mang Jose na ang kanilang baryo ay tunay na tahanan ng mga aswang. Ngunit sa halip na maging kaaway, ipinaalam niya sa kanila ang katotohanan na ang batang babae ay tumakas sa nayon ng mga aswang at natagpuan na ligtas sa kalapit na baryo. Sa wakas, natapos ang agam-agam at takot ng nayon ng mga aswang. Sa kanilang pag-uusap at pagkakasundo, nagkaroon sila ng bagong pag-unawa sa isa't isa. Ipinakita ng pangyayaring ito na kahit pa sa mga lugar na tanyag sa misteryo at kababalaghan, maaari pa ring magkaroon ng pagkakaunawaan at pagtanggap. Ang Barangay Marikit at ang nayon ng mga aswang ay nagpatunay na sa kabila ng anumang haka-haka at takot, ang pagkakaisa at pag-unawa ang susi sa pagtataguyod ng kapayapaan at pagkakaibigan.